salita ninyo. So, ang ano natin dito, parati yung tinatanong yan, anong gagawin? At parati naman namin sinasagot, at ito nasa liham na po ng ating dating Pangulo. Magsalita, manindigan. Ang daming nagsasabi rin kasi at pinaniniwalaan naman ng iba. Puro kayo salita. Sino may sabi na wala kang ginagawa kapag ikaw ay nagsasalita? Hindi ba, sandata nga ang salita? Hindi ba pag kami mga abogado nagpo-file ng petisyon, hindi ba salita yon? Kapag nagsasalita tayo dito, nagpo-post tayo, bakit sila natatakot? Bakit sila kinakabahan? Bakit kailangan nilang i-prevent yung pagtipon-tipon at yung rally? Kasi may takot. Bakit sila matatakot? Dahil may lakas ang ating mga pananalita. Dahil may puwersa ang salita. Hindi lang po itong daldal lang o sinasabi nyo lang, puro kayo salita. Mali! Kaya natatakot ang gobyerno, ang administrasyon sa mga katulad natin na kailangan nilang tanggalan ng trabaho o kailangan nilang harangin sa pagpulong-pulong dahil natatakot sila. So never ever say puro lang salita. Yung salita ang gumagalaw sa tao. Yung salita ang nakakapagbago ng puso, damdamin, kaisipan. Sandata po natin, kaya nga ginagarantiyan ng ating saligang batas na kailangan parati tayong pinapayagan magsalita. Hindi tayo dapat pinipigilan. Kung ang salita natin ay labag sa mga batas tulad ng libel, paparusahan tayo pero hindi tayo pwedeng pigilan sa pagsasalita. Kinikilala nga ng ating saligang batas, kaya may garantiya na ang salita ay tanging mabigat na puwersa laban sa mga mapang-abuso sa ating gobyerno at mga mapang-abuso sa administrasyon. Magandang gabi sa inyo lahat. Medyo heartfelt itong sulat ni Presidente Duterte, ni former President Duterte. So ang natin dito is, basahin ko lang muna para maintindihan nyo kung saan ako nanggagaling dito. Sabi ng ating dating Pangulo, ito ay isang open letter to the people of Tacloban and the Philippines. I'm writing this open letter to the people of Tacloban in the light of recent events that have brought inconvenience, discomfort, and disruption in their lives. This is for all those whose flights have been canceled, travel to the city have been restricted, normal activities disrupted by unscheduled power interruptions, and obstruction in the use of the Remedios Trinidad Romualdez Plaza. Magandang gabi po. All these places and activities have one thing in common: the Maisog rally scheduled on May 25, 2024. As part of the Marcos administration's policy of stifling peaceful dissent, they're doing everything to prevent this rally from happening. Binabasa ko po ang sulat ng ating dating Pangulo. This is not the first time. They succeeded in preventing the rally in Bulacan province, first in Malolos City, and then in the town of Bustos. They failed to do that in Davao City, Cebu City, Tagum, Davao del Norte, and Dumaguete City. Innocent government workers were either relieved or suspended as collateral damage to these rallies, including Davao del Norte Governor Edwin Hubahib and Cebu City Mayor Michael Rama. The message is clear. Unless you do your part in thwarting these rallies, you will pay dearly for it. If only I, si Presidente Duterte ito, if only I would be the only one who will be made to suffer, I would not hesitate to stop getting the message across to the people of Tacloban and the rest of the country. All of you know that is not the case. Among other things, the economy will worsen. The peace and order situation will further deteriorate, and a war that does not concern us will break out anytime. Worse, the success of the plot to amend the Constitution to lift the term limits of the one sitting in Malacanang will ensure not only perpetuation of power of one family, but the rape of democracy that this administration has unleashed on the nation. That I cannot allow to happen. I will continue to speak even if my own life is at stake. I do not like the way oppressed Filipinos are being treated now.
They are oppressed and have no one to turn to. I was city mayor for 22 years and president for 6 years, but I never, ever prevented anyone from exercising his or her right to peacefully assemble. Freedom of expression is very important, and even more so now when there is no transparency, accountability, peace, and security in our country. It is a sad day for Philippine democracy. On second thought, this is a challenge for us to prove that we deserve a democracy and the rights that come with it. As someone once said, they have rights who dare to defend them. It is in defense of those rights that we speak up and continue to speak up until those who seek to deprive us of them will get the message that we will not allow them to do so. Once again, my apologies, not only for indirectly being the cause of the inconvenience heaped upon all of you by the forces of darkness that threaten not only our rights to express our grievances, but the very existence of our nation. I apologize in advance for more of these, because we will not be cowed into submission until we are allowed to freely speak once again. Again, my apologies to the people of Tacloban and the entire Filipino nation for whatever inconvenience, difficulty, and even suffering this may cause them. At the end of the day, it is not for my own benefit, but for every Filipino citizen. Medyo mabigat, no? Okay. So, magandang gabi po sa inyong lahat. Anong ibig sabihin dito ng ating Pangulo, former President? He has taken into, nire-recognize niya, alam nyo, makita po dito sa kanyang liham na nasasaktan siya dahil ang daming nasasaktan din. Na dala-dala niya, every time may isa na napapahamak, maging dahil sa maisog o dahil nagsasalita, nagkikriticize o nagiging kritiko nitong gobyernong ito ng administrasyon, nasasaktan siya. Dala-dala niya yung bigat ng loob na yon. Dahil alam niya, marami dun sa mga napapahamak ay associated sa kanya. Ngayong araw na ito, napansin ng marami, thank you kay Hershey, na mayroong dalawang batalyon ng SAF, PNP SAF, Special Action Force sa Davao. Bago nito, may 40 po, humigit kumulang, ng mga opisyales at personnel ng PNP na na-relieve sa kanilang posisyon. Bago pa nito, natigil na naman po ang maisog rally sa Tacloban. Ultimo, Freedom Park, kung saan ginagarantiya ng ating batas at saligang batas na maaaring gamitin ito nang di nangangailangan ng permit, ay hinarang. Hindi na nga Freedom Park Freedom Parking. Kasi pinagpaparkingan nila ng mga heavy equipment katulad dun sa Dumaguete o dito sa Tacloban, mga malalaking truck na nasa pagmamay-ari ng local government, particularly ng municipality. Diba? Nakalata na. Ilan itong mga pangyayaring ito sunod-sunod. At buti sana kung walang napapahamak. Mayroon Si Mayor Rama, si Gov Hubahib, I'm sure, bago pa ang lahat ng yan, si Governor Madamba. Yung iba pa, mga taong nagsasalita lamang. Anong nangyayari? Pagka nagiging kritiko ng gobyerno, nag-unleash ng trolls ang administrasyon. Nagpapadala ng mga taong balahura at niyuyurakan yung iyong pagkatao, iyong reputasyon, kung ano-anong kasinungalingan ang sinasabi para manira. Minsan nga po, hindi exempt ang ating Pangulo dyan. Yes, si Presidente BBM mismo nagsabi na wala daw nagawa sa rehabilitasyon ng Tacloban matapos ang Yolanda. Tila nakalimutan niya yung sarili niyang mga sinulat doon sa kanyang blog
na nagpapasalamat kay Presidente Duterte noong araw na yon. Sabi ng ating dating Pangulo, kailangan ituloy ang laban. Yun ang sinasabi niya eh. Kasi sabi, humihingi na lang siya ng paumanhin. Marami po ang naantala o naaantala. Marami po. Alam mo, hindi lingid sa kanyang kaalaman na may mga tao na gustong pumunta dun sa Maisog Rally. Pero napakamahal na ng ticket. May nangyari kasi. Parang may nagreserba yata ng mga halos lahat ng tickets dun sa ilang airlines at kukonti ang natira at dahil dito nagkaroon ng surge pricing. Umaabot po ng 20,000 pesos o mahigit ang ticket papuntang Tacloban kung saan bago nun may ilang araw lang po bago nun ay 4,000 lang po yun. One way. Matagal na rin po natin napupuna dito sa Luminous. Ang tolls, ang pagtatanggal ng mga accounts natin, ang pagtatanggal ng mga komentarista o may mga banta na pagtatanggal sa mga komentaristang kritikal sa administrasyon. Di lang po yan. Isipin nyo, naghahabol pa ng mga taong nasa private sector gustong patanggal sa trabaho at napapatanggal pa. Ginagamit ang mga assets ng gobyerno sa mga paraang kaduda-duda tulad na niyang PCSO. Bingi po ang gobyerno o bingi ang mga opisyalis ng administrasyon na ito. Habang tuloy-tuloy ang paglalabag sa ating karapatan magsalita, magpahayag, magtipon-tipon at magpetisyon para sa redress of grievances. Habang tuloy-tuloy ang panggigipit sa mga gusto lamang pong makapag-rally na dati malaya naman tayong gawin yun. Tuloy-tuloy po ang bingi-bingihan ng gobyerno sa mga katanungan at hinanaing ng taong bayan. So, anong ibig sabihin nito? Ang sinasabi ng iba, may kalayaan naman daw magsalita. Basta nandito sa social media. Pero alam natin na hindi totoo yan. Gawa nga ng mga walang humpay na pambabalahura ng ating pagkatao, gawa ng mga ilang mga trolls na nabayaran ng gobyernong ito, na di umano'y bayaran ng mga gobyernong ito. Tuloy-tuloy din po ang paghaharang sa maisog. Tuloy-tuloy pa rin po ang mga pananahimik at pagtatanggal ng mga kawani ng gobyerno na inappoint ng dating Pangulo. Bukod pa dyan, tuloy-tuloy din po ang panluloko sa taong bayan, katulad ng kakulangan sa accurate at maliwanag na impormasyon sa pinaglalaban sa West Philippine Sea. Nagsasabi pa na, atin ito, West Philippine Sea, atin ito. Ngunit alam po natin na sa ilalim ng batas pang international, hindi po capable of ownership ang kalawakan ng dagat. Pwede lang po sa territorial seas. Bahagi din po kasi ng obligasyon ng ating gobyerno na magpaliwanag, maging transparent, maglabas ng impormasyon. Instead, ang nakukuha natin, propaganda na super taliwas sa katotohanan. Super taliwas, sobrang taliwas sa katotohanan na kalahad naman sa parati nilang binabanggit na arbitral decision. Ang panlilindang sa taong bayan ay kapag lalabag sa ating karapatan, sa transparency at sa impormasyon. Tuloy-tuloy din po ang pangbabalahura ng ordinaryong mamamayan na tinatawag bilang resource persons sa Senado o minsan sa Kongreso. Bukod pa dyan, tuloy-tuloy ang pambabalahura at pag-iinsulto sa pamilyang Duterte at sa mga taong tuloy ang suporta sa kanila. Kailan po ba naging krimen ang sumuporta at magpasalamat sa dating Pangulo kung saan nakaramdam ang maraming tao ng tunay na governance
na tunay na leadership at tunay na pagmamalasakit para sa taong bayan. Wala tayong sinasabing perfect ang dating Pangulo. Ngunit nakaramdam tayo na kahit paano ay tinutukan ang ilang problema. Hindi po lahat ng mga kahinaan ng gobyerno ay na-address nila. Hindi po lahat ng problema o kahirapan ay nalutasan. Ngunit kahit paano nakaramdam ng pagbabago. Ano ang kinalulungkot natin ngayon? Ang masama ngayon ay tuloy na harap-harapan na pang-aabuso. Dati meron pang konting kunwarian eh. Dati meron pang mga, ay hindi totoo yan. Ay hindi namin ino-oppress o hindi namin binabalahura ang vice-presidente. Ay hindi, wala po kaming trolls. Ngayon hindi na nila ma-deny. Hindi na lang nila sinasagot. Sabi ni BP, I still remember vividly, teeth grinding ang bakbakan ninyong mga Duterte supporters and us Robredo supporters. Sa kalsada, sa kamera, sa social media, ang bakbakan natin. The design is very martial law. So, well, I agree with the bakbakan part. Bukod pa dyan, may mga nakikita po tayo ng mga kawani ng gobyerno na kailangan pa ngayon magpaliwanag. Kailangan pa ngayon ay, ano ba to? Magpaliwanag na ginagawa nila ang kanilang trabaho. Ano nangyari kay Admiral Carlos? Nanganib, natanggal sa pwesto. Sa pwesto na ini-expect niyang nandun siya hanggang siya ay mag-retire. Ang gulo. Yun ang madalas natin nakikita ang gulo. Pero isa lang ang mensahe dito ng ating Pangulo. Dating Pangulo, pasensya na. Pasensya na may mga collateral damage. Pasensya na para dun sa mga lumalaban. Ramdam na ramdam niya po ang parusa sa ilan sa atin. Hindi lang po ako. Ramdam na ramdam. Lalo na pag may naririnig tayo na mga pulis na nag-escort lang kay dating Pangulo, ayun, relieved na. Merong iba dyan, may polisiya na kailangan sundan. 0 daw dapat ang fatalities sa paglaban o pag-enforce ng batas natin kontra droga. Mahirap po kasi talagang sundan yun. May mga instances na mismong nakalagay sa batas kung kailan acceptable ang paggamit ng puwersa para matigil ang puwersang illegal. May andyan ng self-defense, andyan ng defense of strangers, andyan ang defense ng family. Tuloy mahaba po ang listahan. Andyan din ang pag-uutos kapag panahon ng alitan o conflict. Lalong-lalo na kung ahente ng Estado. Ang pagpunta ng 2 batalyon ng Special Action Force ng PNP tungo ng Davao, by itself, kahit wala pa tayong maliwanag na explanation dyan, ay nagtutunog oppression. Kasi kahit ang batas, kinikilala nila ang konteksto na dinideliver ng ganitong klaseng imahen. Lalong-lalo na kung uniformado ang mga puwersang ito. Sabi pa, ay posibleng ito ang mga to ang gagamitin di umano sa pag-serve ng warrant of arrest kay Pastor Apollo Quiboloy. Sige na nga, ganun kadami talaga para sa isang tao na hindi naman acts of violence ang akusasyon. Alam natin kung ano, pero yun pa rin ang gagamitin nila. Sabi ni Alberto Jimenea, lahat ng ating elected officials bago maglingkod ay nanumpa muna na protektahan ang saligang batas. Sa ngayon, sila mismo ang lumalabag sa kanilang panunumpa na ginawa nila to uphold the laws and the Constitution. Totoo po yan. Sabi ni June, kalampagin ang Senado na imbestigahan ang pagsusupil ng malayang pamamahayag
ng mga local executives para naman may masabing may ginagawa ang mga senador. Yun ay kung may ang mga senador. Palagay ko, kailangan po nilang mag-survive. Kaya nakikita po natin na ganyan po ang nagiging reaksyon ng ilan sa ating mga mambabatas. Merong ilan sa kanila kasi, may ilan sa kanila kasi na naniniwala naman tayong capable na gumawa ng mabuti, pero lahat po sila takot na matanggal. Lahat po sila takot na ma-marginalize. So, ang pwede lang natin sabihin ay, kung kayo po ay takot, walang choice kundi ang taong bayan mismo ang magpakita ng lakas at tapang. Sabi ni ang mensahe ng ating dating Pangulo, basic lang po. Mahirap ang panahon, pero mas maghihirap tayo kung hindi tayo magsasalita. Yun nga lang, nababagabag siya at nasasaktan na ganito ang nangyayari sa atin. May collateral damage. May mga tao talagang nagbabayad para sa kanilang paggamit ng karapatan magsalita, magpahayag at magtipon-tipon. Pero mas nakakatakot po kung tayo titigil, tatahimik at tatanggapin na lang ang ganitong klaseng dahas o opresyon. Yan ang sinasabi ng ating Pangulo. Kung mahirap ang panahon ngayon, mas maghihirap tayo kung papabayaan natin to. Humihingi siya ng pasensya kasi hindi siya titigil. Hindi matatapos ito until kilalanin ang ating mga karapatan at hayaan tayo sa mapayapang paggamit ng mga karapatan na ito. Sabi ni Ferds, hanggang kailan kaya kayang tanggapin ng uniformed men na sila'y maging sangkalan? Ang tanong na lang po, sir, ay bakit po tayo umaasa sa ibang mga mamamayan pa? Hindi ba't sapat kung makakuha tayo ng kung marami po tayo, ordinaryong mamamayan, susunod ang lahat pag nakita kung ganong kadami tayo. Na naghihikayat ng pagbabago, na naghihikayat na itigil na ang ganitong klaseng pagpapahirap sa taong bayan. Tignan nyo nga wow, grabe sa priorities. Naghihirap ang mga tao dahil nagugutom dahil sa mahal ng presyo ng pagkain. Pero kaya nilang magtagal bago mag-implement ng mga solusyon para dito. Pero pagdating dito sa mga Duterte, kay Pastor Kibuloy, kumakaripas ng madali. Sabi ni Po, HK, worried po ka kay Tatay Digong. Huwag na po kayong mag-alala dahil ginagawa po niya ang kailangan. Tayo din, nakakahiya naman sa ating dating Pangulo, di ba? Siya lang ang palalakarin natin. Ano yan, helpless females or males tayo? Nag-iintay ng may sasaklolo sa atin? Nag-iintay na umandar ang ating military? Hindi. Wala pong pumipigil sa atin, maliban lang dun sa paggugurgol nga ng mga accounts, sa pagpaprevent sa atin. Pero tuloy-tuloy lang dapat ang ating pagsasalita. Tuloy-tuloy pa rin dapat ang ating pag-criticize at pag-call out sa administrasyong nakakakalimot ng kanilang obligasyon sa taong bayan. Nagmamadali kasi gustong-gusto nila na magarantiya yung kanilang term extensions. Kaya ganyan. Imbis na atupagin ang mga problema ng bayan, pagkain, tubig, kuryente, internet at transportation at kakulangan ng trabaho, inuuna nila yung kakulangan nila sa termino. Kailangan extension. Sabi ni Michael, bakit yung mga kapartido ni PRD sa Senado walang ginagawa na sa pang-aalipusta sa maisog? Baka po pwede pakibulungan sina Senator Bongo na mag-privilege speech man lang, di kasi pansin sa MSM. Hindi talaga, wala talaga tayong nakikita o naririnig. Kung kaya't talagang ako nagpapasalamat kay Senator Bato. Kasi hindi po madali yung ginagawa niya. Alam po natin na oppressive ang administrasyon. Ngunit nagawa pa niyang magpa-hearing doon sa talagang kinakabahan na topic ng Malacanang. Sabi ni RG, grabe, 2 batalyon talaga para hulihin si Pastor. Grabe na talaga tong BBM admin, napakasigurista. Dapat unahin niya yung kaligtasan ng mga tao, lalo na ngayon sa Taiwan at China, nagkakairingan yung 2 bansa. Sabi ni user 117746, just tuned in, matutuloy bang maisog rally tomorrow? Wala po tayong naririnig kung kaya't hindi po ako optimistic na matutuloy yan. Sabi ni Alin, nung panahon ni PRD, sarap maging Pilipino, ngayon ang hirap. Sabi ni Coco Marvin, yung BBM admin napaka-defensive.
takot makarinig at mag-isa sa katotohanan. Actually, hindi. Sabi ni Bal, ex-Bal, ano po plano sa Maisog Tacloban? Tutuloy pa ba? Ang daming nakapark na heavy equipment. Bakit? Hindi ba nagawa nung sa Dumaguete na natuloy kahit may heavy equipment? Sabi ni Chum Chum, ano po ba ang dapat natin gawin? Lagi na lang ganito ginagawa nila. Silent martial law na po. Bakit sinasabi nyo silent martial law? Undeclared. Silent. Hindi silent to kasi harap-harapan na eh. Plain, evident already. Bakit ganun yung mga salita ninyo? So, ang natin dito, parating yung tinatanong yan, anong gagawin? At parati naman namin sinasagot at ito nasa liham na po ng ating dating Pangulo. Magsalita, manindigan. Ang daming nagsasabi rin kasi at pinaniniwalaan naman ng iba. Puro kayo salita. Sino may sabi na wala kang ginagawa kapag ikaw ay nagsasalita? Hindi ba, sandata nga ang salita? Hindi ba pag kami mga abogado nagpo-file ng petisyon, hindi ba salita yon? Kapag nagsasalita tayo dito, nagpo-post tayo, bakit sila natatakot? Bakit sila kinakabahan? Bakit kailangan nilang i-prevent yung pagtipon-tipon at yung rally? Kasi may takot. Bakit sila matatakot? Dahil may lakas ang ating mga pananalita. Dahil may puwersa ang salita. Hindi lang po itong daldal lang o sinasabi nyo lang, puro kayo salita. Mali. Kaya natatakot ang gobyerno, ang administrasyon sa mga katulad natin na kailangan nilang tanggalan ng trabaho o kailangan nilang harangin sa pagpulong-pulong dahil natatakot sila. So never ever say puro lang salita. Yung salita ang gumagalaw sa tao. Yung salita ang nakakapagbago ng puso, damdamin, kaisipan. Sandata po natin, kaya nga ginagarantiyan ng ating saligang batas na kailangan pirati tayong pinapayagan magsalita. Hindi tayo dapat pinipigilan. Kung ang salita natin ay labag sa mga batas tulad ng libel, paparusahan tayo pero hindi tayo pwedeng pigilan sa pagsasalita. Kinikilala nga ng ating saligang batas, kaya may garantiya na ang salita ay tanging mabigat na puwersa laban sa mga mapang-abuso sa ating gobyerno at mga mapang-abuso sa administrasyon. Sabi ni Arnel, why not the judiciary remind the legislative and executive branch? Sir, hindi po nagsasalita ang hudikatura nang walang kasong hinaharap. Hindi po sila pwedeng basta lang magsalita. Bawal po yon. The justices speak through their decisions. At kung wala namang kaso sa harap nila, wala silang nire-resolvang conflict, dispute o kontrobersiya na nandun sa kaso, kung hindi po sila magsasalita, yan po talaga ang limitasyon ng judiciary. So wag po naman tayong mag-i-expect na bigla na lang magsasalita ang ating mga maestrado ng Korte Suprema. Hindi po yan bahagi ng kanilang mandato, obligasyon o puwersa. Ayan, sabi ni Del, di ba pa ba tayo umaksyon para sa ating bayan? Tayo naman ang naglalagay sa kanila sa pwesto. Ano nga po ang aksyon? Ito ang pagsasalita natin at pagpapadami. Kasi kaya nila tayong hindi pakinggan kasi sa utak nila, akala nila ay social media lang yan. Ay wala namang mga tao. Ay kulang lang sila. Ay iilan lang sila. Akala nila malakas pa sila. Ngunit may kaba. Kasi dahil nagsasalita tayo, yung trust, approval, satisfaction ratings ng pinakamataas na opisyal ng ating gobyerno ay going down, down, down. Tingin nyo, kung hindi tayo nagsalita, bababa yan? Ay tataas yan? Hindi, bumaba yan dahil nga tinutuloy natin ang hinanaing natin at paghihikayat na ibigay sa atin ng gobyerno natin yung tamang serbisyo. Hindi yung uunahin nila yung pamumulitika at term extensions nila bago atupagin ang presyo ng pagkain, tubig, kuryente, internet, transportation at pagsisiguro na may trabaho ang mga tao. Sus ko. Ayuda, ayuda, ayuda. Imbis na gawan yan ng mga infrastructure para sa kapakanan ng publiko, nagbibigay sila ng ayuda para sa kanilang mga constituents nang maalala sila kung sakasakaling magkakaroon pa rin ng eleksyon. Term extension nga, di ba?